Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Lords. Magandang hapon sa inyong lahat, maging sa inyo, Chin. Isa po akong ama, kuya, at anak. I'm happily married at peaceful na nagpapatakbo sa koprahan business ng parents ko. Nais ko lamang i-share ang karanasan ko nung nag-working student ako. May mga pangalan ng tao, lugar, at bagay na di ko na lamang i-mention sa kwento ko. Way back 2014, nung nag-working student ako, naging stockman ako sa isang mall dito sa Jensen. I prefer not to mention it. As a stockman, minsan ako ang palaging huling nag-out sa trabaho. Madalas night shift ang schedule. Madalas rin kami lang ng manager ko ang naiiwan sa loob ng mall. Halos patay na ang mga ilaw sa mall, maliban sa area namin. Isang gabi, mga around 11:30 p.m., habang nasa stockroom ako, nagulat ako nang biglang sumigaw ang manager ko mula sa opisina niya. Kaya agad akong lumabas. Nakita ko na lamang siyang namumutla at halos naligo sa pawis. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nanginginig at maging ako din nakaramdam na rin ng takot at nginig. Ayon sa manager ko, may nakita siyang sumilip sa pintuan ng opisina niya na isang babae. Hindi tao, hindi white lady, kundi isang babaeng matanda na maitim raw. Nung una, iniisip ko na baka guni-guni lang ng manager ko. Dahil hating gabi na rin, baka namalikmata lang lamang siya. Pero wala pang isang linggo, ako naman ang nakakita ng kakaibang elemento. Pero sa pagkakataong ito, hindi black lady, kundi isang bata. Pasado 11:00 na rin ng gabing yon, habang nakapatong ako sa upuan para bilangin ang mga stocks sa itaas ng cabinet, sa loob mismo ng stockroom. Nang may bigla akong narinig na batang tumatawa, na parang naglalaro. Paglingon ko sa ibaba ko, sa may semento, biglang may tumawag sa akin ng pansin. Nagtaka ako bakit may putik na bakas ng paa ng bata sa area ko. Agad akong tumakbo sa manager ko. Sinamahan niya ako para picturean namin yung nakita kong bakas ng paa. Subalit pagbalik ko, wala na kaming nakitang mga bakas ng paa. Sobra akong naguluhan ng time na yon. Maging sa sarili ko, nagkaroon na ako ng trust issue na baka may mental problem na ako. Dahil sa sobrang puyat at pagod sa pagtatrabaho at the same time sa pag-aaral. Mga ilang araw nakalipas, nakakwentuhan ko ang gwardiya sa mall na palaging night shift rin. Dahil sa mga kwento din niya, naniwala na ako na hindi malikmata or hallucination ang lahat. Hindi lang ako at ang manager ko pala ang naka-encounter sa mga nilalang na ito. Nakakwentuhan ko din kasi yung mga ilang tenants sa mall. May iilang manager at service crew akong nakausap na nasa loob ng mall ng restaurant na pinagtatrabahuan nila. Nakailang beses na rin daw silang naka-encounter ng pagparamdam na di matahimik na mga multo. Ayon sa security guard na nakausap ko, nakailang beses na daw nilang na-encounter ang batang multo na yun. Madalas, kapag na-rotate sila sa loob ng mall tuwing gabi, madalas raw sa may escalator daw akyat baba ang ginagawa ng batang multo. Ayon sa pagsasalarawan ng guard, yung batang multong nakita nila, palagi ay walang mukha. Para bang hugis tao raw na walang buhok.
at walang mukha. Kapag pinapailawan daw nila ng flashlight, bigla na lang daw naglalaho. At maririnig nila ang tawa ng bata sa kabilang escalator naman. Pero sa tagal na daw niyang guwardiya sa mall na yun, never siyang nasaktan ng pisikal na multo. Pero sa emotional aspect, nasaktan siya. Dahil minsan, di maiiwasang nakakaramdam sila ng takot. Maaaring ang multong yun raw ay di naman nananakit, bagkus gusto lamang itong maglaro. Yung black lady naman daw, hindi pa nila na-encounter pa. Pero may na-encounter naman silang white lady na madalas sa food court. Nagpapakita daw. Minsan naman, Chin, di naman nagpapakita, pero alam nilang nagpaparamdam. Kasi bigla na lang daw gumagalaw ang mga upuan sa food court, kahit wala namang tao. Napag-alaman ko na yung pinagtayuan raw ng mall ay dati raw itong kasukalan at kilala sa salvage area or tapunan ng mga bangkay. May narinig din akong kwento, pero hindi ako sure kung totoo. Nung wala pang mall sa area na yon, maraming puno at damo ang lugar daw na yon. At isang araw may lalaking dumaan doon at nagulat daw ito nang biglang may nakita siyang nilalang na kung tawagin ay awok. Sa mga hindi nakakaalam, ang awok ay para ding baboy damo. Ang kaibahan lamang ang awok ay pula ang mga mata nito. At ang mga pangil nito, sa halip sa bandang bibig, nakausli ito sa may bandang noo. Ang awok ay isa ding uri raw ng aswang. Dekada na ang lumipas. Simula nang na-experience ko mga kakaibang pagpaparamdam sa mall na yon. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa akin yung takot at gulat na pakiramdam. Marahil napaka-imposible yon sa iba. Pero for me, totoong nag-i-exist ang mga nilalang na yon. At Shin, maaaring hindi nakikita ng iba sa mga normal nating mga mata. Pero nasa likod lang natin sila, nagmamasid at nananaghoy. Yung iba, mga kaluluwang di matahimik, mga espiritong pagala-gala sa ngayon. Anyway, masaya na ako ngayon sa buhay ko. At ang mga kwentong ito ay parte na lamang ng aking nakaraan. Nakaraang di naman kailangang ibaon sa limot dahil pwedeng ikwento sa susunod pang henerasyon. Hanggang dito na lamang. Your letter sender for today. Please play the song Mahiwaga by Fatima Soriano. Ang inyong kamaks, Lords. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent.
love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Genie.